Ang tindi po ng lineup dito po sa ginaganap na Title Tuesday Early Edition. Ngayon pong January 21. Grabe. Ayan. Kasali po si Hans Mokniman, Hikaru Nakamura, Magnus Carlsen, Ali Reza, Nepo. Halos lahat ng hindi kasali sa Tata Steel lang dito. At round number 4 na po, ayan, ay 5 pala. 4 out of 4 po si Hans Mokniman. Titingnan din natin yung ibang player mamaya, no? Pero focus lang po tayo. Kung nakikita nyo, French Advance po ang tinitira dito ngayon ni Niemann, no? At ang nangyari, nag-knight E7 lang, gaganon ba yan? By the way, si Niemann, grabe yung ginawa, Nag-declare, natuturuan niya daw o tutulungan niyang maging Grandmaster. Ito pong si Levy Rosman. Anyway, nag-knight F5 para pressure doon pero kinapture lang agad. Binawi ng bishop, BB4 kaya yan. Usually ganyan Ayan kasi tinempuhan yan para umatras. Hindi ko alam kung sasagarin niya yan doon. A4, atakihin ng gusto. Pero tingnan po natin, may weakness dito na later on pwedeng pila-pilahan yan. Pero inuna ang Bishop D3 para kainin yung pawn at malilibre po itong pawn. Kainin pala yung kabayo. Abay, inaantok lang ako. Kasi alas 12 na dito. Anyway, nag-knight H4 para ipalit tapos lalambot yun. Anong gagawin mo ngayon, Niemann? Didepensahan mo ba by playing knight lang po? Sa may dito para pag kinapture, may bawing ganun. Mabilis tumira ng konti si Milos, Isang international master pero ang rating niya 2900 plus. Ayun, umatras doon para pressure pero dinipensahan lang ng tore. Parehong mabilis. At alam niyo ba kung ano accuracy nila? 100% daw according sa engine. Pero hindi ako naniniwala dyan. Slightly better daw po ang puti, ayan, 99.9 na lang daw. Hindi, seryoso, hindi po ako nagbibiro kanina. 100% accuracy, tingnan nyo. Pakita ko ba't tayo gumana? Ito pala. Teka lang Ayun na 100%. Anyway, nagkapalit-palit, tumalon lang doon, kinain yung kabayo, Tapos tumalon lang po dito. Alright? So, tamang develop na kabayo, pwede dito sa C5, pwede din po sa D4. Alright? May mga idea hatang ganito Tapos pag kinapture mo may ganun. Ay hindi, may kabayo pa. Okay, so parang napaka-passive naman ng Reyna doon, Siguro later on, yun, nag-bishop sa C7, yung pala yung punto, kaso B-bishop lang doon Okay, pwede na kaya mag-F6? Kasi pag kinapture mo, may ganun tingnan natin itong mabuti kung yung F6 yan, Nag-iisip si Milos. Si Milos ay taga-Poland po Ano nang ginagawa ni Milos? Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hindi ata pwede ito, Kigitinira! Putik! Sinunod ako, guys. Pero according sa engine evaluation, namuti Ibig sabihin, mali yan. Nag-queen lang po sa D3, hitting the pawn. Pero hindi pa daw yan best move. Daw lamang pa rin yan. Anong best move doon? Siguro knight C5, Pero kining mo man lang. Ayan na nga. At siguro magna-knight C5 yan, hitting the bishop. Tingnan natin, nag-knight C5 na nga, inaatake na po yung bishop sa may D7 na kung saan pag gumalaw, saan pa pupunta? Dito, ay umatras sa C8, aba, ano na nangyayari? Nasa gitna yung king. Anong gagawin dito? Paano to didepensahan? Grabe Well, this is interesting. Lamang daw ang puti pero hindi ko alam kung anong tira. Hindi pwede kainin, malilibre. Anong gagawin dito ni Niemann? Dodoblehin na lang na ganyan? Hindi, kakainin na po kasi. Yan yung threat Sinipor lang. Ay grabe, number 1 engine move yung C4. Mala engine yung pinawala ni Hans Mokniman yan. Ang gulo, binibigay to. Pero siguro pagka binigay yan, kicking mo man lang, knight will move away, may capture doon, may tagos sa may king. At pag kinapture mo naman, titirahan ka dito, may pressure doon. And it doesn't matter kahit bumagsak yung pawn kasi may check naman na ganun. So, ibig sabihin lang yan, one pawn down man si Niemann, yung king po ng itim ay hindi safe. At pagdating sa oras, less than a minute na lang, nag-knight E7, okay, nabawasan ng pressure, pwede na umatras. Tama ba? Pwede na. Para pwede na kainin later on. Atras siguro yung bishop. Kasi hindi na po libre yung pawn sa E5, nawala yung kabayo Nawala yung kabayo. Tinira yan para depensa dito. At the same time, depensa din doon Pero anong gagawin ni Niemann dito? Isang minuto pa po siya mahigit. Iatras lang po siguro yung bishop. Ayan, nag-iisip si Niemann. Medyo bumababa na po yung oras niya.
Ako i-atras ko talaga yung bishop dyan eh. Pero sabi ng engine, ang number 1 move, kainin daw ito. Tapos pagka knight takes, saka ka umatras. I'm not sure what's the difference, pero ako i-atras ko na lang yan. Nag-iisip pa rin si Niman, pantay na yung oras. Hindi, nag-queen lang sa ito at isa din po siyang napakagandang tira according sa engine. Aba, anong threat kakainin? Tas kakainin doon? Magkakainan ng ganun? Tingnan natin ha. Grabe yung pressure na binibigay ni Niman sa may e-file. Oh, napapaisip yung kalaban. Isa-sacrifice po talaga ata yan. Kasi pagka-capture mo doon, may bawi eh. Bumalik. Eh di kain to. Tapos check. Ano na? Ano na yun? Bakit ginawa yan? Oh, kain. Check. E6 lang, di ba? Ano ba tayo tira rin naman E6? Nag-queen lang sa dito eh. Dumipensa pa. Pero may threat dito. Okay. Bumalik naman. O di pwede na to. Tapos kain na ganun. Hindi eh. Nag-rook lang dito. Talagang sinisimplihan lang ni Niman. Daw lamang na lamang po. Yung mga tira ni Niman daw yan. Goods daw po yan. Uy, may napakagandang tira. Sabi ng engine knight A6. Ang threat captured doon. Pero tinulak muna. Oh, tinulak muna. Anong ititira mo ngayon? Delikado ka, may mati ka dito. Pag kinain mo, kain na ganun. May kain dito, mati ka dun, oh. Hindi makatira si Niman. Kinapture yung bishop. Oh, ano nang tira next? Umatras. Abay, humihirap pa. Humirap ang posisyon. Do lamang pa rin. Pero, naku, nakarecover pa yung puti. Itim. Kanina, lamang na eh. Pero ngayon, nakarecover pa mga sir. Kasi kahit pa paano napalit, do underdeveloped pa, pero wala na, pumangat pa nga yung structure niya eh. Oh, sumok pa na lang. Oh, pumunta doon, pwede pa kainin yan. Kain, tapos check. Pwede ata yun ah. Pero hindi kinain, umatras lang eh. Alright. Okay, may kain doon na. Ay, yun lang. Nanalo sa time. Pero, ipakita ko lang po kung saan yung mabilis na panalo dito. Yung sinasabi kong knight A6. Ayan, dito po, oh. According sa engine ito, knight A6. Hitting the queen. Siyempre, kakainin mo. Tapos, rook takes C7 lang. Ayan na po yung mga pressure. Magtataka siguro ako, ba't binigay? May E6 pagka takes, kahit ano pala pang kain. Ito pala, kain yung reyna. Yun yung mabilis na panalo ni Niman na na-miss niya. Anyway, tingnan natin yung ibang laban. Anong nangyari? Hikaru Nakamura nanalo against Marcus Rager. Samantalang si Alireza naglalaro pa. Ayan, si Jagadish ang kalaban niya. May pagka drawish ito. Lamang pa nga po ang ang puti, 1 po na pero opposite bishop. Tagilid ata si Alireza dito, no? Tagilid po ata, Tagilid to. Pero, opposite bishop kasi, yung drawing chances niyan, medyo malaki eh. Medyo malaki drawing chances niyan eh. Medyo malaki drawing chances niyan. Pag ganyan. Oh, tingnan natin ha. Nagkakapilitan pa eh. Nagkakapilitan pa po. Kailangan hindi palit yung tori dyan kung gustong manalo ng puti, no? Ay, pinapalit. Wala na. Tabla na yan. Tabla na ba to? Uy, pinakain yung pawn. Kasi dito. Okay. Tabla pa rin, no? Tabla na. Wala na. Tabla na yan. It's just... Tabla na kasi opposite bishop. Naharangan na po yung mga pass pawn eh. So, matatabla yan. Ayun, natabla na nga. At si Magnus, nasa na si Magnus? Uy. Akala ko si Vladimir Kamnik eh. Russian eh. Pero Vladimir din eh. O, panalo kay Nielsa rin eh. Si Magnus, nakita ko kanina round number 4, lamang, na-disconnect. Almost 2 minutes pa siya na-disconnect. Ewan ko kung naglalaro pa o nag-withdraw na. Nag-withdraw na po. Hindi, naglalaro pa. Ayun. So, nanalo si Magnus. Ay! Natalo na naman. Natalo na naman. Paano na naman to natalo? Na-disconnect na naman ata. Na-disconnect na naman ata. Dalawang sunod na talo.
Na-disconnect nga ata. Equal lang eh. Kasi kanina yung pagkakatalo niya din po, disconnection. Ito, oh. Dalawang sunod na talo na disconnection. Ito yung malungkot na pagkatalo niya kanina. Oh. Pakita ko po yung nangyari sa laro. Ayan, no? Oh, ang oras niya, 1:49 na. Oh, biglang nag-0 dito. Pagkatira niya, umatras, tapos na-0 na siya. Pero 1:49 siya, na-disconnect. Na-disconnect na naman. Eh, mag-withdraw na yun. Puro disconnection inabot ni Magnus eh. Anyway, ang standing po after round number 5. Ito, maganda ang standing after round number 5. Ayan. So, leading po si Niemann. Andyan din sila, Andrew Tang. Uy, Simon Williams. So, nakamatch ko ito noong nakaraan. 5 out of 5. No? Oh. Si Hikaru, 5 out of 5 din. Ayan po yung mga 5 out of 5. And si Magnus, nakakalungkot naman nangyari kay Magnus, no? Walang kalaban-laban. Ganun lang nangyari. Anyway, tuloy-tuloy po ang gagawin nating pagbabantay sa laban. Round number 6, abangan nyo po. Muli ito po yung Coach Peter Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. That little mouse, 'cause I'm an albatross.